Mga karanasan ko kapag walang kuryente. Ito yung mga karanasan ko nung wala kaming kuryente. Nung napatulan talaga kami ng kuryente. Kuya, mamayang gabi ulit. Dati, nagkaroon ng brownout sa bahay namin at bumili si mama ng kandila at inalalagay yon sa ibabaw ng baso para di matumba. At itong kuya ko, pinapatay niya yung apoy gamit yung kamay niya. At nakita ko sa kanyang mukha na parang wala lang nangyari. At ako na bata pa lang noon, sinubukan ko at ito yung nangyari. Nakayain ko si kuya. Minsan, tinatakot ko rin yung mga pinsan ko tuwing gabi. Yan kasi ang gusto nila, yung magpapanggap ako na halihin mo, tas habulin ko sila. Sila naman, tago ng tago at kapag makita ko sila, ay kakagatin ko talaga sila. Nasaan si kuya? Noon, lagi kami magkalaro ng mga pinsan ko babae. At sila lagi kong kasabay kapag nanghihits kami ng mga sasakyan. Ang pangalan nila ay si Kisi at si Tabing. Sila ang lagi kong magkasama doon. At sa tuwing sumasapit ng gabi, nung wala nga kaming kuryente, doon na nagsimula ang mga kwentong katatakutan. May ikikwento ako sa inyo. Ito yung karanasan ko sa bahay na ito. Alam niyo bang maraming multo dito? Minsan nga, nararamdaman kong gusto na lang umuwi ng bahay nila, ngunit hindi sila makakauwi. Dahil madilim at saka naka-flying lang silang lahat sa amin, kaya kapag kami walang kuryente, wala din silang kuryente. Dahil na rin siguro sa mga sinasabi ko na may nag-aabang sa kanila sa labas ng bahay at natatakot silang umuwi. Isa rin ito sa mga ginagawa natin kapag brownout out. Yung pinaglalaro natin yung flashlight o di kaya yung kandila. At ito rin lumalabas ang ating matinding mga imaginations dahil nakakagawa tayo dito ng ibon, rabbit at aso. At kapag gabi na, parang nasanayan ko na kailangan kong takutin yung mga pinsan ko. At mayroon akong pinsan na ang pangalan ni Jamil, parang nagusto niya yung pananakot ka sa kanya at hinahanap natin talaga kapag gabi na. Kuya, mamayang gabi ulit. Hala, napaliw na naman si kuya.